Laging sinasabi nila na nakakalimot ang mga leon, na tinatanggal ng kagubatan ang lahat ng alaala sa mga tao, na kahit ano pa ang pinagsamahan ninyo, babalik pa rin sila sa pagiging ligaw. Pero nang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ungal sa kapatagan ng Africa at tumakbo ang isang napakalaking leon patungo sa isang safari jeep, pati ang mga pinakamakaranasang gabay ay napatigil sa pagkabigla. Ang sumunod ay nagpawala ng salita sa lahat. Dahil minsan, may ugnayan na lampas sa likas na pag-uugali, lampas sa agham at nananatili sa kabila ng panahon, layo at maging ang hilaw na lakas ng kalikasan. Si Teresa Morgan ay 58 nang nagbago ang lahat. Marso ng 2011 noon at walang awang sumisikat ang araw ng Africa sa sabana. Pumunta siya sa Kenya sa imbitasyon ng isang matagal ng kasamahan para tumulong magdokumento ng mga lokal na hayop bilang bahagi ng isang proyekto sa pangangalaga. Pero hindi ito bakasyon. Iginugol ni Teresa ang buhay niya malapit sa panganib at kagandahan. Sa Brazil, tumulong siya sa pagliligtas ng mga jaguar na nahuli sa ilegal na kalakalan. Sa United Kingdom, pinangunahan niya ang pagsasaayos ng mga gorila. Ang kanyang pilak na kulot na buhok at mahinahong tumatandang mukha ay nagkukuwento ng mga dekadang ginugol sa mabangis na mga lugar. Pero kahit sa lahat ng karanasan niya, wala siyang inaasahan sa makikita niya ng araw na iyon. Dahan-dahang umusad ang kanilang jeep sa makapal na palumpong hanggang biglang pinreno ni Tobias ang kanilang lokal na gabay. Sumabog ang alikabok sa hangin na sagap ng sikat ng araw sa umiinog na gintong mga ulap. Doon, sabi niya, itinuro ang kaliwa. Sa isang maliit na clearing, nakahiga ang isang babaeng leon. Grabing nasugatan ang katawan niya at mabilis at mahirap ang bawat hininga. Mukhang hindi natural ang dilim ng balahibo niya sa ilalim ng matinding araw. Sa tabi niya, isang maliit na cub ang humahagulgol, tinutulak ang hindi gumagalaw na katawan ng ina, sinusubukang sumuso. Mga mangangaso, bulong ni Tobias, baka malapit pa sila. Kumirot ang puso ni Teresa, kilala niya ang ekspresyong iyon, ang hungkag na titig ng isang ina na nauunawaan na nauubusan na siya ng oras at hindi niya kayang iligtas ang anak niya. Sinubukan ng babaeng leon na tumayo pero walang silbi ang mga likod na binti niya. Malubha siyang nasugatan ng mga mangangaso. Pagkatapos may nangyari na hindi kailanman maipaliwanag ng sinuman. Sa hindi kapanipaniwalang pagsisikap, ibinaling ng babaeng leon ang ulo at direktang tumingin kay Teresa. Ang kanyang mga gintong mata, kupas na sa sakit at humihina na buhay, ay walang ipinakitang takot. May pag-unawa lamang. Pagkatapos, tinipon ng kaunting natitirang lakas, kinuha niya sa bibig ang kanyang cub at nagsimulang gumapang pasulong. Diyos ko! May bumulong sa likod ni Teresa. Dinadala niya ang cub sa atin, sabi ng photographer na gulat. Huwag kayong gumalaw, utos ni Tobias. Nanginginig ang boses sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada. Hayaan ninyo siyang lumapit. Bawat pulgada pasulong ay pakikibaka. Kinaladkad ng babaeng leon ang sarili sa tuyong lupa, nag-iiwan ng banayad na bakas kung saan siya nagdaan. Ang cub ay mahinahong nakabitin sa kanyang mga panga. Maluwag ang mga binti, malawak at inosente ang mga mata. Nakarating siya sa dulo ng clearing, ilang hakbang na lamang mula sa jeep, at nilapag ang cub sa lupa nang may nakakabagbag damdamin na pag-iingat. Pagkatapos, sa huling pagkakataon, itinataas niya ang tingin para makatagpo ang mga mata ni Teresa. Bumaba si Teresa mula sa jeep, binaliwala ang mga babala sa likod niya. Lumubog ang mga bota niya sa mainit at maalikabok na lupa habang lumuhod siya, hindi pinutol ang tinginan sa babaeng leon. Mahinahon ang boses niya, isang bulong sa parehong Ingles at Portuges. Ayos lang, mahinahon niyang sabi, naiintindihan ko, aalagaan ko siya.
Nagbigay ang babaeng Leon ng mahina at basag na tunog. Hindi ungal, hindi babala, pero mas malapit sa isang paalam. Dahan-dahang iniunat ni Teresa ang kamay, kinuha ang maliit na cub sa kanyang mga braso at mahigpit na iniyakap ito sa dibdib. Magaan ito, hindi hihigit sa 3 kilo, may gintong balahibo at malabong mga mata na nag-a-adjust pa sa mundo. Nagbigay ito ng mahinang iyak, naghahanap ng init na wala na. Pinanood sila ng babaeng Leon sandali. Pagkatapos, sa isang huling hininga na parang kapayapaan at pagsuko, ibinaba niya ang ulo at tumahimik na. Nanatili si Teresa kung nasaan siya, nakaluhod, tumutulo ang luha sa mga pisngi, mahigpit na yakap ang cub. Nangangako ako, bulong niya, poprotektahan ko siya sa lahat ng makakaya ko. Pabalik sa kampo, dumating ang realidad na parang bagyo. May hawak na mabangis na cub ng leon si Teresa sa kanyang mga braso, isa na wala siyang legal na karapatan. Mahinahon na ipinaliwanag ni Tobias na malamang kunin ng mga autoridad ang cub, siguro sa isang zoo o isang malayong wildlife facility. Hindi, matatag na sabi ni Teresa, malinaw at malakas ang boses. Pinagkatiwalaan niya ako sa kanya, hindi ko siya isusuko. Ang sumunod ay sunod-sunod na mga tawag, papeles at emosyonal na pakiusap. 3 araw ng walang tigil na negosasyon. Sa bandang huli, salamat sa kanyang mga kontak sa mundo ng pangangalaga at isang bihirang swerte, binigyan siya ng pansamantalang kustudiya sa cub. Umupa siya ng maliit na bahay sa labas ng Nairobi, isang mapayapang lugar na may lupa sa paligid, malayo sa ingay at panganib. Doon, binigyan niya ang cub ng pangalang matagal na niyang minamahal, Zuberi. Isang pangalang nangangahulugang lakas at parang tahanan, pero hindi madali ang mga unang araw na iyon. Ayaw kumain ni Zuberi, palagi siyang umiiyak, hinahanap ang inang nawala sa kanya. Itinutulak niya ang bawat bote na inaalok ni Teresa. Kada gabi, humihiga siya sa tabi nito sa sahig, mahinahong nakapatong ang kamay sa balahibo nito para ipaalala na hindi ito nag-iisa. Maingat niyang inihahanda ang gatas nito, pinapainit sa eksaktong temperaturang kailangan nito, idinaragdag ang parehong mga supplement na ginamit niya para sa mga ulilang jaguar sa Brazil. Habang nagtatrabaho siya, mahinahon siyang kumakanta ng mga lullaby sa Portuges, mga awiting na ipasa sa kanya ng lola niya, puno ng ginhawa at pagmamahal. Unti-unti may nagsimulang magbago, dahan-dahang nagsimulang tumugon si Zuberi. Humina ang pag-iyak, pinahintulutan niya ang haplos ni Teresa nang hindi nanginginig. Uminom siya, natulog siya, nagsimula siyang magtiwala. Si Dr. Musi, ang lokal na veterinaryo na madalas bumisita, napansin ang ugnayan na nabubuo sa pagitan nila. May espesyal na bagay sa inyo dalawa, sabi niya isang hapon. Marami na akong hayop na nakasama pero hindi ko pa nakitang tumingin ang isang cub sa isang tao sa paraan na tinititigan kanya. Parang alam niyang iniligtas mo ang buhay niya. Tahimik nang umiti si Teresa, hinahaplos ng mga daliri ang malambot na tiyan ni Zuberi habang nagbibigay ito ng malalim at kontentong ungal na mahinahong yumanig sa mga dingding. Hindi ako ang dahilan, sabi niya. Ina niya yon. Tinutupad ko lang ang pangakong ginawa ko sa kanya. Naging pattern ng mga araw, maagang pagpapakain, masayang mga hapon na nagiiwan kay Teresa ng maliliit na gasgas pero puso na puno ng saya at mapayapang mga gabi kung saan nagsimulang lumiwanag ang espiritu ni Zuberi. Matapang siya pero kalmado, malakas pero mapagmahal, at lubos siyang nakaugnay sa kanya. Kahit saan siya pumunta, sumusunod ito, magulo pa rin, ang mga binti ay hirap na makasabay sa lumalaking katawan. Habang nagtatrabaho si Teresa sa kanyang maliit na home office, sumasagot ng mga email mula sa mga kasamahan niya sa pangangalaga sa Brazil, kukurikor si Zuberi sa ilalim ng desk niya. Ang ulo ay tahimik na nakapatong sa mga paa niya.
Sa kusina, uupo ito sa may pintuan, nakatingin sa kanya, alerto at naroroon, palaging nagbabantay. Akala niya ikaw ang ina niya, sabi ni Tobias sa isang pagbisita. Pinapanood ang paraan ng pagkakapit ni Zuberi sa presensya niya. Alam ko, mahinahong sagot ni Teresa, puno ng emosyon ang boses. At habang iyon ay nagpapainit sa puso ko ng higit pa sa masasabi ko, natatakot din ako. Nang maging 6 na buwan si Zuberi, kasinlaki na siya ng malaking German Shepherd. Napakalaki ng mga paa niya, sobrang laki para sa katawan niya, pahiwatig ng makapangyarihang leon na nagiging siya. Hindi na mataas ang mga iyak niya, lumalalim na ang mga ito at naging malakas at batang mga ungal na kung minsan ay nagugulat ang mga kapitbahay. Tumalas ang mga likas niyang instinto. Pinanood ni Teresa na may mapait na kabanggaan habang nagsasanay siyang sumugod, humahabol sa hindi nakikitang biktima at nag-explore sa hardin na may tumataas na layunin. Maganda siya, mabangis siya at alam ni Teresa sa puso niya na uubusan na ang oras na magkasama sila. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga opisyal ng wildlife. Isang araw, sa isang formal na talakayan, nagbahagi ng balita si Officer Dalia Cruz. May pribadong reserve sa Timog, paliwanag niya. Nakatuon sila sa pagtulong sa mga leon na bumalik sa kagubatan. Maalagaan ng mabuti si Zuberi. Makakasama niya ang ibang mga leon, matututo kung paano mamuhay bilang isa sa kanila. Tumango si Teresa ng mahinahon. Hindi niya nawala ang pagiging mabangis. Sabi niya, tinulungan ko lang siyang mabuhay ng sapat para mahanap ang daan niya pauwi. Nang mag-1 taon si Zuberi, halos 90 kilo na ang bigat niya. Makapal na ang tumutubo niyang gintong buhok sa leeg at ganap na siyang kapareho ng maringal na nilalang na dapat siyang maging. Handa na siya. Sa gabi bago siya umalis, umupo si Teresa sa tabi niya sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin. Ang malaking ulo ni Zuberi ay mapayapang nakahiga sa kandungan niya. Hinaplos niya ng mga daliri ang buhok niya sa leeg. Malaya ang pagpatak ng mga luha sa mukha niya. Malaya ka na, bulong niya sa Portuges. Tatakbo ka sa mga damuhan tulad ng pangarap ng iyong ina para sa iyo. Makakahanap ka ng iba. Magkakaroon ka ng pamilya. Balang araw, magiging hari ka. Tumugon si Zuberi ng mahina at banayad na tunog, malalim at pamilyar. Pagkatapos lumingon siya at mahinahong dinilaan ang kamay niya, magaspang pero malambing ang dila. Hindi kita malilimutan, pangako ni Teresa. Kahit malimutan mo ako balang araw, kahit makita ka ng mundo bilang isang bagay na dapat katakutan, ayos lang, ganyan dapat ang mangyari. Ang susunod na umaga ay malinaw at matindi. Dumating ang koponan mula sa reserve na may sasakyang pang-transportasyon at isang veterinaryo na handang magbigay ng pampatulog. Pinigilan ni Teresa ang sarili hanggat kaya niya, hanggang sa sandali na kailangan na niyang magpaalam. Niyakap niya ang malakas na leeg ni Zuberi, ibinaon ang mukha sa makapal na balahibo nito. Mabuhay ka ng mabuti, bulong niya, maging mabangis ka, maging lahat ng hinangad ng iyong ina para sa iyo. Mahinahong itinulak siya ni Zuberi bago kumilos ang pampatulog. Nanatiling nakatuon ang gintong mga mata nito sa kanya hanggang sa dahan-dahang pumikit ang mga ito. At sa huling tingin na iyon, nakita ni Teresa ang isang bagay na hindi kailanman masasabi ng mga salita. Isang pagkaunawa, ng pasasalamat, ng pagmamahal. Habang lumalayo ang truck papalayo sa distansya, naglalabas ng mga ulap ng pulang alikabok sa likod nito, lumuhod si Teresa. Umiyak siya ng mas malakas kaysa sa nakaraan, hindi mula ng araw na nawala ang asawa niya. Lumapit si Tobias sa tabi niya at nilagay ang nakaaliw na kamay sa balikat niya. Tama ang desisyon mo, mahinahon niyang sabi. Alam ko, sagot ni Teresa, pinupunasan ng luha. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na masakit. Lumipas ang 12 taon, parehong mabilis at walang katapusan.
Bumalik si Teresa sa Brazil, muling sumisid sa trabaho niya sa mga jaguar. Nagsusulat para sa mga journal ng pangangalaga at nagtuturo sa mga batang tagapagtanggol ng wildlife. Pero ni minsan ay hindi siya naghanap ng balita tungkol kay Zuberi. Hindi niya kayang gawin, mas madaling isipin na umuunlad siya kahit saan. Ligaw at malaya, hindi naaapektuhan ng mga alaala ng tao o mga lulabay na bumulong sa wika na hindi sa kanya. Sa gabi, kapag ang hangin mula sa Amazon ay humahagibis sa matataas na puno sa paligid ng bahay niya, kung minsan ay akala niya naririnig niya ang malayong ungal sa distansya. Siyempre, hindi ito totoo. Pero sa mahinahong lumilipas na mga tunog na iyon, sumasakit ang puso niya sa alaala ng isang bagay na hindi niya tunay na nabitawan. Pagkatapos, noong 2023, may nangyari na hindi niya inaasahan. Sa 70 taong gulang, nakatanggap si Teresa ng isang opisyal na imbitasyon. Ang mismong reserve kung saan naibalik si Zuberi sa kagubatan ay nag-host ng isang espesyal na kaganapan, isang symposium para ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa pagbabalik ng malalaking pusa sa kanilang natural na tirahan. Inanyayahan nila siyang dumalo, magsalita, ibahagi ang kanyang karanasan. Hindi ko alam kung kaya ko, inaamin niya sa telepono sa event coordinator. Bumalik doon, hindi magiging madali. Naiintindihan ko, tugon ng babae na may init sa boses. Pero mahalaga ang karanasan mo. At baka lang ito ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa bandang huli, pumayag si Teresa. Hindi dahil gusto niya ng atensyon, hindi rin dahil umaasa siya sa pagsasara ng isang kabanata. Kung talagang tatapatin niya ang sarili, pumayag siya dahil may tahimik at paulit-ulit na bahagi niya na nananabik makita ang lugar kung saan binuo ni Zuberi ang buhay niya. Wala nang iba, mas nakamamangha pa ang reserve kaysa sa naalala niya. Walang katapusang gintong mga bukid na nakaunat sa ilalim ng langit na napakabughaw na parang pintura. Nakakalat na mga puno ng acacia na nakatayo na parang mga sinaunang tagapagbantay at ang tuyong hangin ay may dalang amoy ng init ng araw sa lupa. Habang bumababa siya mula sa sasakyan papunta sa simoy ng hangin, may malalim na pakiramdam na kumilos sa loob niya. Ito na ang tahanan niya ngayon, dito siya dapat. Sa ikalawang araw ng kaganapan, nag-alok ang mga organizer ng guided photo safari. Isa sa mga ranger, isang matangkad na lalaking nagngangalang Rafael, yumuko sa grupo habang umuungal ang makina ng jeep na gumigising. May pride na posibleng makita natin ngayon, sabi niya. Kung swerte tayo, makikita ninyo ang pinuno nila. Dito, tinatawag namin siyang Golden King. Nag-alinlangan si Teresa ang ideya ng pagkikita muli ng mga leon. Malapit pagkatapos ng lahat ng taong ito ay nakakalula. Pero may kung ano sa loob niya ang tumutulak sa kanya pasulong. Baka kuryosidad o baka mas malalim pa. Umusad ang jeep sa maalikabok na daan, tumatalbog habang dumadaan sa baku-bakong lupa hanggang itinuro ni Rafael ang distansya. Tingnan niyo doon, sabi niya, kinakaway ang lagpas sa linya ng mga puno. At lagpas lang sa bundok na iyon, siya na iyon. Itinataas ni Teresa ang kanyang binoculars. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang patatagin ang mga ito. At pagkatapos, huminto siya sa paghinga. Sa isang burol na napaliligo sa sikat ng araw na may langit na walang hanggang nakaunat sa likod niya, nakatayo ang isang leon na napakaganda na naagaw ang hininga niya. Makapal at ginto ang buhok sa leeg niya, may kulay pulang naghahalo kung saan tinatamaan ng liwanag. Napakalaki niya, malamang 200 kilo, isang nilalang ng lakas at kalmadong autoridad. Pero hindi ang laki niya o ang itsura niya ang tumama sa kanya. Ang banayad na pagkiling ng ulo niya, isang eksaktong pamilyar na galaw na tumama sa kanya na parang kidlat.
Nadulas ang mga daliri niya at nahulog ang binoculars sa kandungan niya. Hindi pwede, bulong niya. Mrs. Morgan, mahinahong tanong ni Rafael, napansin ang pagbabago sa kanya. Okay lang po ba kayo? Hindi siya sumagot, hindi niya kaya dahil sa sandaling iyon nagbago ang direksyon ng hangin. Nakasuot pa rin si Teresa ng parehong pabango na isinusuot niya halos araw-araw ng kanyang adult na buhay. Isang malambot na halo ng lavender at vanilla. Binili ilang dekada na ang nakalipas sa isang maliit na tindahan sa Lisbon noong 20 taon siya. Hindi niya ito kailanman pinalitan. Huminto ang leon. Itinaas niya ang malaking ulo, lumaki ang mga butas ng ilong at huminga ng malalim sa hangin na may matinding focus na parang sinusubukang hanapin ang isang bagay na imposible. At pagkatapos, tumakbo siya. Diyos ko, sigaw ni Rafael, pinindot ng malakas ang gas. Sumusugod siya sa atin. Lahat, kumapit kayo. Tumakbo ang leon patungo sa sasakyan na may nakabibinging bilis. Ang buhok sa liig niya ay dumadaloy na parang apoy. Bawat makapangyarihang hakbang ay pumupukpok sa lupa. Sumigaw ang mga turista. Yumanig ang mga kamera. Kinuha ni Rafael ang tranquilizer gun. Pero si Teresa, hindi siya umurong. Basa ng luha ang mukha niya, pero isang mahinahon at nalalaman ng ngiti ang nabuo habang nanonood siya. Itigil mo ang kotse, tahimik niyang sabi. Ano, hindi ko pwede. Itigil mo ang kotse! Walang puwang para mag-alinlangan ang tono niya. Sumunod si Rafael. Huminto ng biglaan ng jeep, 50 metro na lamang ang layo ng leon. Pagkatapos, 40, 30, bago pa man makapag-react ang sinuman, binuksan ni Teresa ang pinto at bumaba. Masakit na ang mga kasukasuan niya at mas mabagal na ang mga galaw niya dahil sa edad. Pero naglakad siya nang may tahimik na lakas. Nakatayo ng matuwid sa pulang lupa ng Afrika, walang anumang takot. Teresa, huwag! Tawag ni Rafael mula sa likod niya. 20 metro, 15-10. Pagkatapos, huminto ang leon. 5 metro na lamang ang pagitan nila. Tensyonado ang malaking katawan niya. Umaakyat at bumababa ang mga tagiliran sa bawat malalim na hininga. Ang mga gintong mata niya, ang parehong mga mata na minsan nang tiningnan ni Teresa, 12 taon na ang nakalipas, nakatuon sa kanya na may nakamamanghang intensidad. Zuberi, bulong niya. At may nagbago sa kanya, nagbigay siya ng mahina at nanginginig na tunog. Hindi ungal, pero mas malambot na bagay. Isang malalim at emosyonal na growl na puno ng lampas sa likas na pag-uugali, pagkilala, alaala. Nagsimula siyang gumalaw, isang mabagal na hakbang sa bawat pagkakataon. Nang 1 metro na lamang ang layo niya, huminto siya ulit. Pagkatapos na may uri ng kalambutang tila imposible para sa ganoon kamakapangyarihang nilalang, itinaas niya ang isang malaking paa at mahinahong inilagay ito sa nakaunat na kamay ni Teresa. Para bang nalupi ang oras sa sarili nito, naramdaman niya ang pagkamagaspang ng mga pad ng paa niya, ang nakakulong na mga kuko na ligtas na nakaurong at ang pamilyar na init ng isang leon na dapat sana ay nakalimutan na ang lahat. Pero hindi. Oo, hininga niya. Pumutok ang boses sa bigat ng pagkamangha at kagalakan. Ikaw talaga iyon. Bumuhos ang luha sa mga pisngi niya nang walang pigil. Ako ito, bulong niya. Bumalik ako para makita ka. Nang hina ang mga binti niya, hindi sa takot, kundi sa napakalaking emosyong dumadagsa sa kanya. Dahan-dahan na may masakit na mga kasukasuan at pusong puno, ibinaba niya ang sarili sa lupa. Nanatiling hindi gumagalaw si Zuberi, pinapanood ang bawat galaw na may tahimik na pag-unawa. Pagkatapos gumawa siya ng isang bagay na hindi dapat gawin ng mabangis na leon. Mahinahon niyang ibinaba ang malaking ulo sa kandungan niya. Lumukob ang katahimikan sa buong lupain. Walang sino man sa jeep sa likod nila ang gumawa ng tunog. Pati ang pag-click ng mga kamera ay humina, sinusubukang dakpin ang isang sandali na sumasalungat sa luhika at sumisira sa bawat kilalang hangganan sa pagitan ng tao at hayop.
Hinaplos ni Teresa ng mga daliri ang buhok niya sa leeg na mainit sa araw. Sa ilalim nito, naramdaman niya ang malakas at matatag na ritmo ng tibok ng puso niya. Ang parehong pusong minsan ay tumitibo laban sa dibdib niya nang siya ay isang walang magawang kabpa lamang. "Aking mahal na anak," sabi niya sa Portuges, ang wikang palagi niyang ginagamit sa pakikipag-usap sa kanya. "Ang laki ng paglaki mo, kahanga-hanga ka, tulad ng lagi kong alam na magiging ikaw." Tumugon si Zuberi ng malalim at matatag na ugong. Ang tunog ay yumayanig sa mga binti niya at papunta sa lupa. Mahinahon niya siyang itinulak tulad ng ginagawa niya noong maliit pa siya. Kahit ngayon, halos matumba siya sa bigat ng ulo nito. "Nahanap mo na ang pride mo ngayon," sabi niya. Mahinahong hinahaplos ang mga tainga nito. Dumadaan ang mga daliri sa maliliit na peklat. Mga tanda ng buhay na ipinamuhay niya ng mga labanang napanalo niya. Mayroon ka ng tahanan, naging eksaktong kung sino ang gusto ng iyong ina na maging ikaw. Nanatili silang ganoon ng matagal, magkatabi sa alikabok, dalawang kaluluwa na konektado ng isang pangakong ginawa. Ilang taon na ang nakalipas na parang walang oras na lumipas sa pagitan nila. Sinipsip ni Teresa ang bawat segundo, ang pakiramdam ng hininga niya, ang amoy ng balahibo niya, ang mapayapang ritmo ng presensya niya. Alam niya sa puso niya, ito na ang huling sandali nilang magkasama. Isang mahinang tunog ang tumawag mula sa malayo. Mga babaeng leon, nagtayo ang mga tainga ni Zuberi. Tumingin siya sa direksyon ng tawag pagkatapos bumalik kay Teresa sa pride. Pagkatapos sa kanya ulit, puno ng emosyon ng mga mata niya, puno ng pagpili. Sa kabila ng mga luha niya, inilagay ni Teresa ang parehong kamay sa magkabilang gilid ng mukha nito. "Ayos lang," mahinahon niyang sabi. "Pumunta ka sa kanila, kailangan kanila, dito na ang lugar mo ngayon." Nanatili siya sandali pa. Pagkatapos na parang tinatakan ang lahat ng pinagsamahan nila, humakbang siya pasulong at mahinahong idikit ang noo niya sa noo niya. Tulad ng ginagawa niya pagkatapos ng mga paligo niya noong sapat pa siyang maliit para magkasya sa mga braso niya. "Mahal din kita," bulong niya, "palagi." Tumalikod si Zuberi at nagsimulang maglakad. Dahan-dahan, matatag, bawat hakbang ay dinadala siya palayo. Pero hindi umalis ang mga mata niya sa kanya hanggang sa maging masyadong malayo na. Pagkatapos, huminto siya. Nagbigay siya ng makapangyarihang ungal, isang tunog na umalingaw-ngaw sa sabana sa loob ng jeep at malalim sa puso ni Teresa, isang tawag ng kapangyarihan, ng pag-aari, ng buhay mismo. Bago siya nawala sa matataas na gintong damo, lumingon ang leon para sa isang huling tingin at nakita ito ni Teresa malinaw sa mga mata niya. Pasasalamat, pagkilala, isang pagmamahal na hindi na bago ng mga taon. "Salamat," bulong niya, nanginginig ang boses, "salamat sa pag-alala." Tahimik na bumaba si Rafael mula sa jeep at iniabot ang kamay niya. Nanginginig ang mga daliri sa emosyon. "Sa lahat ng 30 taon ko dito," sabi niya, paos ang boses, "wala pa akong nasaksihang katulad niyan." "Hindi mo na makikita ulit," sagot ni Teresa. Pinupunasan ang mga luha, nakangiti pa rin. "Iyon ay isang regalo na minsan lang sa buhay, ang huling paalam namin." Nagsimulang umalis ang jeep pabalik sa kampo. Lumingon si Teresa para sa isang huling sulyap. Hindi na nag-iisa si Zuberi, napapaligiran na siya ngayon. Isang babaeng leon ang idinadampi ang mukha sa kanya. Tumatalbog at gumugulong ang mga cub sa paligid niya, maligaya at malaya. Nasa tahanan na siya, isang hari tulad ng pangarap ng kanyang ina, tulad ng ipinangako ni Teresa na magiging siya. Habang lumubog ang araw sa langit, pinipintura ang abot-tanaw ng malambot na rosas at malalim na orange. Isang kalmadong init ang tumira sa kalaliman ng dibdib ni Teresa. Hindi ito pagsasara, walang sandali na ganoon ang magiging kumpleto.
Pero ito ay mas makapangyarihan pa. Ito ay patunay. Patunay na hindi kumukupas ang tunay na pagmamahal, na ang isinakripisyo natin para sa iba ay may kahulugan, na ang ilang ugnayan ay napakalalim, napakadalisay, na nananatili sa lahat. Layo, mga taon, maging ang tawag ng kagubatan. Kinagabihan habang nakahiga si Teresa sa kanyang tolda, isang mahina at malayong ungal ang umalingaw sa kapatagan. Sumagot ang iba, lumilikha ng isang koro na lumutang sa kadiliman. Sa karamihan, matutunog lang itong ibang grupo ng mga leon na nagtatawagan. Pero mas alam ni Teresa, narinig niya ang isang boses na iyon, ang boses niya na tumagos sa iba, nagdadala ng mga salitang tanging ang puso niya lang ang nakakaunawa. Naalala ko, salamat sa pagliligtas sa akin, salamat sa pagpapalaya sa akin, salamat sa pagmamahal sa akin, nang sapat para pakawalan ako. Pumikit siya, kapayapaang mahinahong nakadantay sa kanya at bumulong sa simoy ng hangin. Iyon ang pinakadakilang karangalan ko, Zuberi. Makilala ka, mapili ng iyong ina, at mapanood kang lumaki sa haring lagi mong itinakdang maging. At sa ilalim ng langit, na mas matanda pa sa panahon mismo, sa ilalim ng mga bituing nagbabantay sa mundo bago pa sila ipanganak, isang babae at isang leon ay nagbahagi ng isang huling tahimik na sandali. Isang ugnayan na hindi kailanman masisira. Ang ilang koneksyon ay talagang napakalakas para mawala. Ang ilang pangako ay masyadong sagrado para makalimutan. At ang ilang uri ng pagmamahal ay umaabot ng mas malayo kaysa sa katwiran. Hinahahamon ang lahat ng akala nating alam natin tungkol sa kalikasan at kung ano ang posible. Ang kwento ni na Teresa at Zuberi ay nakatayo bilang patunay na minsan sa mga bihirang pagkakataon, ang imposible ay nagiging totoo. Dahil ang tunay na pagmamahal, ang uri na hindi kailanman nanghihina, ay hindi nawawala. Nagbabago ito sa kalayaang puno ng alaala, sa kabangisan na nahawakan ng pagmamahal, sa mga paghihiwalay na umalingaw-ngaw pa rin ng koneksyon. Habang lumalayo ang jeep sa distansya, ang daan nito ay may bakas ng pulang alikabok na mahinahong bumabagsak sa lupa ng Afrika. Sa kung saan, sa walang hanggang kapatagan na iyon, isang leon ang nagbigay ng isang huling ungal. At sa loob ng makapangyarihang tunog na iyon ay nabubuhay ang isang bagay na walang kagubatan ang makapagbubura kailanman. Ang alaala ng isang pangakong tinupad, ng isang buhay na iniligtas, at ng isang babae na, sa pamamagitan ng pagmamahal at tapang, nagpalaki ng isang hari sa ngalan ng huling gawa ng tiwala ng isang ina.